Simulan natin ang bagay na ito para malinaw sa lahat. Magkaiba ang venomous at poisonous. Maraming listahan at video online ng may pamagat na top 10 most poisonous animals, pero karamihan sa mga yon ay nakakakopya lang at halos puro venomous naman ang laman. Ang venomous ay isang hayop na kapag nag-i-inject siya ng lason sa biktima. Ang poisonous naman ay kapag naglalabas siya ng lason na maaring malanghap, makain o madikit sa mandaragit. Ngayon na malinaw na ang pagkakaiba, papasok na tayo sa tunay na intro. Ang pinakakaraniwang kinakatakutan ng tao ay ang mga hayop na may matinding bisa ng venom. Sa katunayan, ang takot sa gagamba at ahas ay dalawa sa mga pinakapangkaraniwang phobia sa buong mundo. Pero sa katunayan, hindi naman delikado ang karamihan sa mga species na yan. Ang problema lang, hindi makakatulong ang video na ito para mabawasan ang takot mo. Ang mga hayop sa listahan na ito ay nakaayos batay sa subcutaneous lethal dose 50% LD50. Ibig sabihin, habang tumataas ang rank, mas maliit ang dami ng venom ang kailangan para pumatay ng tao. Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Number 15. Blue Ring Octopus. Ang Blue Ring Octopus ay maliit lang na parang kasing laki ng golf ball, pero may kagat itong may LD50 na 0.3 hanggang 0.36 mg per kilo. Para maintindihan, ang 1 mg ay halos kasing bigat lang ng $1 na papel o malaking butil ng asukal. At dito pa lang sa ika-15, may laso na tayong kayang pumatay ng kahit mas magaan pa yan. Sa mga daga, humigit kumulang 25 mg ang sapat para pumatay ng isang adult human male. Pero tandaan, isang Blue Ring Octopus lang ang may sapat na venom para pumatay ng halos 26 na katao. Hindi mo pa mararamdaman minsan ang kagat dahil parang maliit lang na hiwa sa balat. Mapapansin mo lang kapag nag-umpisa na ang mga sintomas tulad ng hirap sa paghinga, pagka-paralyze, heart failure, pagkabulag, at kamatayan sa loob ng 15 minutes kung hindi maagapan. Walang anti-venom para sa kagat nito. Ang tanging pag-asa mo ay artificial respiration hanggang mawala ang epekto ng lason. Kaya naman kung nasa baybayin ka ng Australia, iwasang hawakan ng magandang asul na singsing ng munting pulp na ito. Number 14. Stonefish. Ang stonefish naman ay ang pinakamalakas na venom sa lahat ng isda. May LD50 na 3 mg per kilo. Syempre saan pa? Australia na naman at buong Indo-Pacific. Ang mga tinik sa likod nito ay may venom na nag-i-inject kapag natatapakan. Kaya naman kung malas ka at napakan mo siya ng buong bigat, malamang makakakuha ka ng sobrang taas na dose na pwedeng ikamatay. Ang epekto ng venom ay matinding sakit, pagkasira ng kalamnan, pagkalanta ng tissue, nerve damage, at pagka-paralyze. Buti na lang may anti-venom para sa stonefish, pero kung pababayaan, kaya ka talagang patayin. Number 13. Deathstalker Scorpion. Ang Deathstalker Scorpion ay isa sa mga pinakamatandang venomous na hayop sa planeta na may mga ninuno na umaabot ng mahigit 400 million years. Kaya hindi nakakagulat na ang isang species na ito ay nakabuo ng isa sa mga pinakamapanganib na venom sa mundo. May LD50 na 0.25 mg per kilo. Ang maliit na halimaw na ito ay sapat na ang venom para pumatay ng bata o ng taong may allergy dito. Pero bihira itong nakamamatay sa malusog na adult. Gayunpaman, ang kagat nito ay nagdudulot ng sobrang sakit. Matatagpuan ng Deathstalkers ay lagang Africa at gitang silangan at kadalasang kumakain ng mga insekto na perpekto para sa kanyang venom na pumatay ng mabilis. May mga usap-usapan pa na kaya raw mag-ilaw sa dilim ang mga creature na ito para malito ang mga predator, pero mali ito. Nag-glow lang ang mga scorpion sa ilalim ng UV light at kung mag-glow sa dilim, ito pa ang magiging pinakamasamang depensa para sa hayop na gustong magtago sa kadiliman. Number 12. Mojave Rattlesnake. Ang Mojave Rattlesnake ay gumagawa ng neurotoxin at hemotoxin na may LD50 na 0.21 mg per kilo. Matatagpuan ito mula sa Mojave Desert hanggang Central Mexico at base sa LD50, isa ito sa pinaka-toxic na ahas sa Amerikas. Pinaka-aktibo sila mula April hanggang September at minsan ay hindi sinasadyang makasalubong ng tao dahil mahusay silang mag-blend sa kapaligiran. Ang venom ng Mojave Rattlesnake ay nagdudulot ng matinding sakit, pagkasira ng tissue, pagkamatay ng nerves at pwedeng ikamatay. Buti na lang, nagpaparatel ang ahas bilang babala sa mga nakapaligid na hayop para lumayo at mayroong ding anti-venom. Subalit sa kabila nito,
may ilang pagkamatay pa rin na naitatala taon-taon dahil sa mga ahas na ito. Number 11. Assassin Caterpillar. Hindi mo aakalain na isang malambot na uod ng gamo-gamo ang mapapasama sa listahan na ito. Matatagpuan ito sa katimugang Brazil hanggang Uruguay at ang hemotoxin na dala nito ay may LD50 na 9mg per kilo na nagdudulot ng internal hemorrhaging sa paligid ng kagat. Kung malas ka at nahawakan mo ang berdeng uod na ito, huwag kang mag-alala. Isang uod lang ay hindi sapat para pumatay ng malusog na adult. Subalit gusto nitong magtambay sa malalaking grupo sa mga puno, kaya kung aksidenteng mahawakan mo sila, maaari kang pinsalain sa loob. May ginawa ng anti-venom para sa venom ng uod, pero hindi ibig sabihin na hindi masakit kapag nakagat o nadikitang ka ng mga ito. Number 10. Sydney Funnel Web Spider. Sa ilang dahilan, ang Australia ay tahanan ng napakaraming toxic na creature at talagang milyong-milyong tao pa rin ang naninirahan doon. Ang mga lalaking spider lang species na ito ay may tractotoxin, isang venom na may LD50 na 0.16 hanggang 0.25mg per kilo. Ang mga pangil lang spider na ito ay parang mahabang matitigas sa daga. Kayang tusukin kahit ng kuko sa paa kung tama ang tama ng kagat. Kapag tumusok ang pangil, napakalalim ng kabit sa balat na kailangan itong hilain o piliting patalsikin. Ang venom ng funnel web spider ay umaatake sa respiratory system at maaaring magdulot ng kamatayan sa loob ng 15 minutes. Mula noong 1981, nagkaroon na ng daang-daang kagat. Subalit dahil sa pagkakaroon ng anti-venom, walang naiulat na kamatayan mula sa spider na ito. Number 9. Brazilian Wandering Spider. Kung napanood mo na ang aming video tungkol sa mga mapanganib na toxin, baka may alam ka tungkol sa Brazilian Wandering Spider. Ang venom nito, na kilala bilang Furia Negra Bentoxin 3, ay may LD50 na 0.134mg per kilo, kaya ito ang pinakadelikadong spider sa buong mundo. Kapag sapat ang na-inject na venom sa kagat, pwede itong magdulot ng paralysis at asphyxiation na maaaring mauwi sa kamatayan. Mayroon ding itong kakaibang sintomas na tinatawag na priapism na pwede mong hanapin ang kahulugan kung gusto mo. Tinawag ni G.A. Undera itong spider bone to the death dahil sa lethal itong kakayahan. Nakakuha ng Brazilian Wandering Spider ang pangalan nito dahil sa naglilibot ito sa gubat tuwing gabi bago magtago sa isang lugar sa araw. Minsan, ang lugar na ito ay isang bananera sa tabi ng bundok o plantation at maaari itong mapunta sa ibang bansa sa pamamagitan ng shipping na hindi alam ng isang pamilya na bibili ng prutas. May anti-venom para dito, pero kung ikaw ay nasa ibang bansa, maaaring mahirap itong makuha. Number 8. Maricopa Harvester Ant. Baka hindi mo aakalain na puno ng venom ang pinakamapanganib na insekto sa mundo at isang langgam pala yun. Ang Maricopa Harvester Ant na halos matatagpuan lamang sa Arizona ay may LD50 na 0.12mg per kilo. Ang kagat ng isang langgam ay nagdudulot ng matinding pinsala at sakit na tumatagal ang humigit kumulang 4 na oras. Subalit dahil ang bawat langgam na ito ay mas mababa pa sa 1 miligram, kakailanganin mo ng higit 200 kagat para pumatay ng adult na tao, maliban kung allergic ka sa venom nila. Ang problema, bawat kagat ay naglalaman ng alkaloid na nag-alerto sa iba pang langgam sa paligid, kaya sabay-sabay silang umaatake. Walang anti-venom para sa Maricopa Harvester Ant, pero halos walang naiulat na namatay dahil sa kanila. Number 7. Black Tiger Snake. Balik tayo sa subtropical na region ng Australia. Ang venom ng Black Tiger Snake ay may LD50 na 100 micrograms per kilo, 2,000 beses na mas mapanganib kaysa sa sodium cyanide. Karaniwan, mabilis na lang tumataka sa tao, pero kapag na-threaten, kayang tumira ng eksakto at may sapat na venom para pumatay ng dose-dosenang katao. Ang halo ng toxin mula sa Black Tiger Snake ay kayang pumatay sa loob ng 30 minutes sa pamamagitan ng blood clotting at paralysis. Ang anti-venom ay malaking tulong para mabawasan ang bilang ng kamatayan taon-taon. Subalit yung hindi maagapan, 40 to 60% ang mortality rate at may mga biktima pa rin bawat taon na hindi nakararating agad sa ospital. Number 6. Many Banded Krait. Sa Southern China, Vietnam at Taiwan,
Matatagpuan ng isang napakamapanganib na cannibalistic na ahas, ang many-banded crate. Ang species na ito ay mayroong special na neurotoxin na may LD50 na 90 to 108 micrograms per kilo. Kakaiba ang venom nito, halos walang sakit at halos walang pamamaga. Subalit ilang oras pagkatapos ng kagat, lumilitaw ang mga sintomas tulad ng double vision, flu-like symptoms at hirap sa paghinga. Kumakain ng lahat ng crate species ng iba't ibang hayop tulad ng isda at palaka, pero kaya rin nilang kumain ng ibang ahas, pati ang kanilang sariling species. Kahit mapanganib, mahinaon at kalmado ang mga ahas na ito at umaatake lamang kapag tunay na na-threaten. Number 5. Dubois Sea Snake. Mula dito, mananatili tayo sa paligid ng Australia at Indian Ocean habang tinitignan ng top 5 sa pinaka-most venomous na hayop sa mundo. Karamihan sa mga sea snake ay napaka-venomous, subalit ang Dubois Sea Snake ang pinakamatindi. May LD50 itong 44 micrograms per kilo, kaya napakabisa ng neurotoxic at hemotoxic venom nito. Nakita mo na ba ang moray eel? Ito yung mga eel na may malalaking panga at pangalawang panga mula sa lalamunan, ginagamit para lunukin ng biktima. Ang Dubois Sea Snake ay nanguhuli at kumakain ng mga batang moray eel. Dahil kaya nitong kagating kahit mga daliri ng tao, hindi nakapagtataka kung bakit napakabilis at napakalakas ang epekto ng venom na ito. Pero buti na lang, may naon ng mga sea snake at ginagamit lamang ang venom kapag defensive. Number 4. Sea wasps. Ang creature na ito ay mayroong LD50 na 40 micrograms per kilo at ito ang pinakamapangarib at pinaka-venomous sa jellyfish sa mundo. Simula pa noong 1884, responsable na ito sa mahigit 100 pagkamatay ng tao. Ang mga tentacle ng sea wasps ay kayang umabot hanggang 3 metro at punong-puno ng libu-libong maliit na nematosis na parang mga microscopic poison darts na nagpapasok ng venom sa balat. Ang isang malaking creature lang na ito ay sapat na para pumatay ng humigit kumulang 60 katao. Kadalasan, ang kagat ay banayad lamang, pero kung mabuhol ka sa jellyfish na ito, maaaring mamatay ka sa cardiac arrest sa loob lamang ng 2 hanggang 5 minuto. Ayon sa mga biktima, ang sakit at dulot ng tentacle ay parang nasusunog na mainit na bakal kahit saan tumama sa balat. May anti-venom para dito, pero kung sobrang lakas ang kagat, maaaring hindi ka na makabalik sa pangpang. Number 3. Eastern Brown Snake. Ang Eastern Brown Snake ay kilala bilang pangalawang pinaka-most venomous na ahas sa mundo. Ang cocktail ng neurotoxin at blood coagulants nito ay may LD50 na 36.5 hanggang 50 micrograms per kilo. Madalas itong matagpuan sa mga farmland dahil naaakit sila sa kanilang pangunahing pagkain, mga daga na kadalasang nakatira malapit sa mga tao. Ang kagat ng Eastern Brown Snake ay maaaring magdulot ng convulsion, dizziness, kidney failure, paralysis, at syempre, kamatayan kung hindi maagapan. Kahit pangalawa lang ang ranggo nito sa pinaka-most venomous, sa Australia, 60% ng bawat fatal snake bite ay mula sa Eastern Brown Snake. Parang sinasabi ng kalikasan, hindi talaga para sa mga tao ang Australia. Number 2. Inland Taipan. Ang Inland Taipan, patak-patak pa lamang ang kamandag nito, panalo na, kaya ito ang pinakamakamandag na ahas sa buong mundo. May LD50 na 25 mg per kilo, sobrang baba na ibig sabihin sobrang bagsik. Ang isang Inland Taipan lang ay sapat na ang kamandag para pumatay ng mahigit 200,000 daga o mahigit 55 na adult na katao. At ang pinaka nakakakilabot pa, parang ginawa talaga ang kamandag nito para patayin ang kahit anong gumagalaw. May neurotoxin, hemotoxin, myotoxin at posibleng iba pa. Kapag hindi naagapan, mahigit 80% ng nakagat nito ay namamatay. Literal na bumabagsak ang mga tissue hanggang sa tuluyang bumigay ang mga organ. Dagdag pa rito, nagbabago rin ang kulay ng Inland Taipan mula taglamig hanggang tag-init kaya mas mahirap itong makita. Buti na lang, nakatira lamang ito sa malalayong bahagi ng Central Australia. Pero seryoso kung takot ka sa ahas at gagamba, bakit ka patitira sa Australia? Number 1. Geography Cone Snail. Okay, honest tayo. Bago mo pinanood ang video na ito, naisip mo na ba na kahit minsan, ang pinakamakamandag na hayop sa planeta ay isang kuhol? Ang Geography Cone Snail, na nasa 6 inches lamang kapag full grown, ay may kamandag na gawa sa daang-daang toxin at may LD50 na 12 to 30 mg per kilo. At syempre, saan mo lang yan makikita?
sa northern coast ng Australia. Perfect pang family vacation daw. Yung maliit na tube na nakalabas sa shell, para yun sa pagsingot ng amoy ng biktima. At ang paraan nito sa pag-atake, may nakatagong harpoon sa loob ng bibig na nilalabas bigla sa biktima. Sobrang bilis ng epekto ng kamandag kaya dati, naniniwala ang mga tao na may isang sigarilyo ka lang bago ka mamatay. Kung iisipin mo, may sense naman kung bakit sobrang lakas at sobrang bilis ng kamandag ng geography cone snail. Siya ay kuhol, hindi naman niya kayang habulin ng biktima niya kaya binawi niya sa kamandag. Ngayon, dapat mong tandaan na kapag kinain mo tapos ikaw ay namatay, poisonous. Kapag kinagat at ikaw ay namatay, venomous. Ngayon, may alam ka pa bang creature na hindi namin naisama sa listahan? Ipaalam mo naman sa amin sa komento. At bago kami magtapos, mag-subscribe ka na at abangan mo ang next naming video tungkol naman sa pinaka-poisonous na hayop. Kaya naman muli, maraming salamat sa panonood. This is Noel Polo TV. See you on my next video.